Hello mga kabs, ako si Kabus na vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Sa video na ito mga kabs, bibigyan ko kayo ng 3 tips at 5 requirements mga kabs para makaalis kayo bilang cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia at matanggap kayo kaagad mga kabs. At ang video na ito mga kabs ay ginawa natin para sa ating mga kababayan na baguhang mag-apply. Mag-apply pa lamang ng mga housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia at gustong sumubok para magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Alam niyo mga kaps, sa Saudi Arabia, madali kang matanggap dito dahil kaunti lamang ang kanilang mga requirements. Hindi gaya sa ibang bansa na sobra-sobra, dami-daming mga requirements mga kaps na kailangan upang ikaw ay makaalis dito sa bansang Saudi Arabia. Kaunti lang mga kaps at hindi na kailangan ng gumastos ng sobra-sobra din mga kaps. Kaya kung ikaw yung baguhan pa lang at mag-a-apply pa lang, tapusin mo ang video na ito para makatulong sa iyo at ma-guide ka mga kabs. Narito ang mga 3 tips para matanggap ka agad bilang cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Unang-una dyan mga kabs ay kumuha ka muna ng in situ sa TISDA. Yes mga kabs, kung wala ka pang experience, kailangan mong kumuha ng in situ sa TISDA mga kabs. Mag-aral ka muna doon para ikaw ay may certificate at ma-hire ka papunta dito sa bansang Saudi Arabia at madali ka lang mag-apply sa mga agency sa Pilipinas mga kabs. Ito ay matatagpuan sa TISDA Marikina at TISDA Quezon City. Yan ang mga puntahan nyo mga kabs kung gusto nyo mag-aral ng TISDA para makakuha kayo ng in situ na certificate. Okay, ngayon naman mga kabs, banggitin natin kung magkano ang training at magkano yung ibabayad nyo pag nag-training kayo ng mga TISDA para makakuha kayo ng in situ certificate mga kabs. Ilang buwan at ilang oras ang kailangan para makuha nyo talaga yung certificate mga kabs. Ito na mga kabs. Ang training nyo mga kabs ay 3 months to 6 months. Tapos, kailangan mo mabuo yung 200 hours mga kabs para makakuha ka ng certificate. So, pag scholar ka, libre. So may allowance pa siya ng 60 pesos hanggang 80 pesos mga kabs. Mga libre materyales at mga gamit mga kabs. Pag scholar ka mga kabs. Pero pag hindi ka naman scholar, pag sa government ka mag-aral ng TISDA, narito naman ang bayad niya. 5,000 pesos pag sa government ka. Ang bayad ng TISDA mga kabs. Pag sa private naman mga kabs, pag nag-aral ka ng TISDA, ay ang bayad ay 15,000. Pero mabilis at maganda yung facilities niya mga kabs. Kasi private mga kabs. Pero magbayad ka ng 15,000. Pag assessment lang, ibig sabihin assessment, may karanasan ka na, may experience ka na sa abroad, gusto mong kumuha ng in situ, or may experience ka na sa Manila at gusto mong kumuha ng in situ para mapabilis matanggap ang iyong pag-apply papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Ang bayad niya ay 1,500 to 3,000 mga kabs. Di natin alam kung buuhin mo pa yung 200 hours or mag-assessment fee lang ang sinasabi. Magbabayad ka lang ba? Yun ang sa assessment fee mga kabs. Kasi may experience ka na pag kukuha ka lang ng certificate mga kabs. Okay, ngayon naman, ang mga requirements ng TISDA bago ka mag-enroll. Birth certificate, high school diploma, 2x2 ID, at barangay clearance. Yun ang mga kukunin mo mga kabs, ihanda mo para ikaw mag-enroll ng TISDA. Kung gusto mo mag-enroll ng TISDA. Pero kung gusto mo naman ng-experience ng housekeeping lang talaga, pwede kang mag-apply sa Pilipinas sa mga agency na nasa Manila, mga kabs na mga housekeeping. May mga nagtatrabaho sa mall, lapitan mo yan. Nagtatrabaho sa mga SM, sa Robinsons, lapitan mo. Pare, saan ba pwede mag-apply? Gusto mo maka-experience ng housekeeping kasi gusto ko mag-abroad, papuntang Saudi Arabia, puntang Qatar, puntang Dubai, puntang Canada. Yun ang mga technique mga kabs na kailangan mong gawin kung gusto mo mag-housekeeping sa ibang bansa o dito sa Saudi Arabia. So yun ang unang tips mga kabs na kailangan mo. Kumuha ka muna ng in situ housekeeping sa TISDA. Ang tips na pangalawang ibibigay ko sa inyo ay ang dapat may experience ka ng 1 year to 2 years about sa housekeeping o about sa cleaner mga kabs. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, kung ayaw nyo mag-TISDA, mag-apply kayo ng mga housekeeping sa mall, sa condo, maghanap kayo ng mga agency sa Pilipinas para maka-experience kayo ng 1 year to 2 years. Kasi yun ang tinatanggap dito papunta sa Saudi Arabia mga kabs. Ngayon naman, kung ikaw may experience na sa mga housekeeping at cleaner, tatanggap din dito mga kabs kahit anong experience kung saan ka galing mga kabs. Halimbawa, nagagaling ka sa mall.
Robinsons Mall, nanggagaling ka sa SM, nanggagaling ka sa hospital, nanggagaling ka sa LRT na housekeeping, sa 5-star hotel, sa hospital mga kabs, kung saan sa hospital, St. Luke's ba yan o Medical City ba yan mga kabs, nanggagaling ka dyan mga kabs, pwede kang mag-apply na mga kabs kung may experience ka ng 1 years to 2 years at gamitin mo yung certificate na galing sa iyong kumpanya mga kabs para maka-apply ka. Pangatlong tips mga kabs at panghuli na to ha. Ito yung pinaka-importante mga kabs sa mga nag-a-apply na mga baguhang housekeeping. Kapag nag-a-apply kayo ng housekeeping mga kabs, huwag kayong umasa lang sa isang agency. Pagpasa kayo ng resume, akala nyo tatawagan kayo, akala nyo bukas tawagan na kayo, akala nyo sa sunod na araw tawagan na kayo. Huwag mga kabs. Ang gawin nyo mga kabs, maghanda kayo ng resume na 5 resume hanggang 10. Ngayon mga kabs, isang araw, pasahan nyo ng 5. Sunod na araw, pasahan nyo ng 5 ang mga agency. Bago kayo umalis mga kabs, kunin nyo yung address para tuloy-tuloy yung pagpunta nyo kung saan kayo malapit, saan kayo dadaan, saan kayo didiretso mga kabs. Pasahan nyo kaagad ng 5 mga kabs. Sa 5 na yun mga kabs, okay 10 na yun. Kung may tatawag na isa, yun ang asikasuhin nyo, yun ang tutukan nyo mga kabs para ma-hire kayo mga kabs. Take note mga kabs, kapag may mga humihingi sa inyo ng pera mga kabs o ganitong halaga ganon, whoops, dumistansya muna kayo mga kabs. Baka ibang klase na yan mga kabs, scammer na yan. So yan ang mga tatlong tips mga kabs na binibigay ko sa inyo. Unang-una, kumuha kayo ng insito sa TISDAS Housekeeping. Dapat may experience ka ng 1 year to 2 years. Pangatlo mga kabs, kapag nag-apply ka ay mag-send ka ng maraming resume sa mga agency sa Pilipinas. Ngayon naman mga kabs, dito naman tayo sa 5 requirements na kailangan mong kunin o pag-ihanda mga kabs para ikay makaalis talaga at matanggap ka agad ng cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Unang-una dyan mga kabs na ihanda mo ay passport mga kabs. O passport mga kabs, saan mo ito makukuha? Sa DFA. Mag-online ka mga kabs sa mga internet shop sa Pilipinas, sa Maynila mga kabs o kaya sa probinsya mga kabs. Mag-online ka, magpaslat ka doon ng passport. Mga 15 days yata, mayroon na. Pwede na lumabas na yung appointment mo mga kabs. At maghanda ka rin ng pera na 1,200 to 1,500 mga kabs. Pangalawang requirements mga kabs, ito ay COA. Ano ba yung COA mga kabs? Ito ay Certificate of Employment. Saan mo ito makukuha? Doon sa previous mo na kumpanya. Yung dati mong kumpanya na pinag-housekeepingan, pinag-janitoran, pinagtrabahoan dati, doon ka kukuha ng COA bago ka mag-resign. Sabihin mo sa agency, kukuha po ako ng COA sa kumpanya. Pero usually naman, binibigay yan mga kabs kapag mag-resign ka na, bibigyan ka ng COA para maggamit mo yan kung saan ka mag-a-apply. At yan ang pinakatunay katibayan mga kabs na galing ka talaga at certified ka na housekeeping. Pangatlong kailangan mo para makaalis ka mga kabs ay ang medical. Okay mga kabs, ang medical ay kailangan ng pera. So pag wala kang pera, mahirap magpa-medical. So bayad ka mga kabs, ang halaga niyan, mga 3,000 maghanda ka to 4,000 mga kabs. Isama mo na yun, 5,000 na mga kabs para may pangkain ka rin. So ang medical mga kabs, ang agency ang mag-refer sa'yo papunta sa medical. Kasi ang agency mga kabs, kapag nag-apply ka sa Pilipinas, papunta dito sa bansang Saudi Arabia, may referral yan sila na doon ka mag-medical at doon ka rin magbabayad. Pero ang medical mga kabs, ikaw mismo magbabayad mga kabs. Hindi libre sa agency yan mga kabs. Pang-apat mga kabs na kailangan mo para makaalis ka, ito ay yung PIDOS. Ano ba yung PIDOS mga kabs? Pre-Departure Orientation Seminar. Tama mga kabs, PIDOS. Ang PIDOS mga kabs, mag-seminar ka yan kung may ticket ka na. Halimbawa, binigyan ka na ng ticket ng agency, may ticket ka na papalipad dito sa Saudi Arabia, lipad ka na sunod na araw, sabihin ng agency mga kabs, okay, Mr. Talpulano, Mr. Juan, magpidos ka na bukas kasi lilipad ka na sunod ng mga araw. Hindi ka pwedeng maglipad mga kabs, aalis sa Pilipinas na wala kang pidos. Kailangan talaga yan mga kabs, kailangan yung certificate mo sa pidos. So doon sa pidos mga kabs, orientation kayo kung ano mga dapat gawin kung magkaroon kayo ng problema, ano mga dapat gawin kung loko ang inyong amo, ang employer ninyo. Sila ang mag-lecture, sila ang magturo sa inyo kung saan kayo lalapit mga kabs, ang mga tauhan sa PIDOS mga kabs. At 1 oras lang po ang seminar niya mga kabs. Tapos na yung mga kabs at bibigay na yung certificate nyo. Ang bayad niyan mga kabs, siguro ngayon na nasa mga 200 na. Kasi dati kami 100 ang bayad namin. So way back, 2014 pa yan.
Panglima mga kabs, para makalis ka bilang cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia ay ang age limit. Ang age limit nila mga kabs ay nag-umpisa sa 23 years old pataas. Pero ang age limit dito mga kabs sa Saudi Arabia, babae man o lalaki, housekeeping, sa housekeeping lang di ko alam sa ibang 35 years old. Pero mga kabs, kahit nasa 40 ka na, kung may experience ka man ng housekeeping o first timer ka, huwag kang mangamba. Mag-apply ka pa rin mga kabs. Malay mo, matanggap ka. Saka mo sasabihin ngayon, kung di ka matanggap, kung sinubukan mo na talaga. Ngayong hindi mo nasubukan, huwag ka muna sumuko. Mag-apply ka muna sa mga agency sa Pilipinas para ikaw ay magpatunay na talagang hindi na matanggap ang iyong edad. Okay, para sa ating mga baguhang housekeeping na naghanap ng mga interview ng housekeeping kung paano sagutin, kasi yun naman talaga ang pinakamahirap na sitwasyon kapag nag-apply tayo. Ang interview kung paano sagutin. Hanapin niyo yung YouTube channel ko, Kabos na Vlogger. Kalkalin niyo doon, nandun yung mga technique, mga idea kung paano sagutin yung mga interview. May mga tips tayong ginagawa mga kabs para makatulong sa ating mga kababayan ng baguhan, mga first timer. Kasi ang interview mga kabs, nandun yung mamumutla ka, kabahan ka talaga. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, para kang maihi mga kabs. Kaya nandun mga kabs ang mga tips ko para sa mag-interview sa mga baguhan papuntang Saudi Arabia at na mag-apply na mga cleaner mga kabs. Bago magtapos ang ating video, kung nakatulong sa yung video na to, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel para ma-notify ka sunod ng mga video na aking gagawin. Ako si Kabos na Vlogger, isang housekeeping dito sa Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta.